Minsan mauuna pa yung may kaya. Pero dahil sa batas na ito, maisasama na natin sa paaralan natin, kahit papano matutulungan na natin yung ating mga batang may disability na nasa DepEd schools natin. At may bonus po kung nilagay doon. Sa totoo, para sa isang magulang na may anak na may disability, ano yung pinaka mahirap po sa kanila, pero ano pinakinakabahan siya? Paano po kung mamatay sila? Sino mag-aalaga sa anak niya? Kahit may kapatid po yun, yung kapatid, maaring may iba rin mga solo. Meron siyang mga problemang iba po yung anak niya. Kaya sa isang magulang na may disability, napakabigat po ng iniisip niya lagi, lalong-lalo na paano kung wala siya. Kaya sa batas na bago na ito, sinama ko na rin po ang DSWD. Kasi kailangan makagawa ng programa na parang 4-piece program. Kahit wala na yung mga magulang, dapat andyan pa rin ang gobyerno para tulungan yung batang may disability. Yung iba po, hindi ko nababanggitin, yung mga ALS, mental wellness, yung mga batas, nasa pink na po yung marami po dyan. Para hindi humaba. Pero may isa lang po akong gustong banggitin. Ito pong huling babanggitin ko, napasa ko na po ito on third and final reading sa House of Representatives. Kung naghihintay na lang po ako ngayon nung Senate version. Mark, pag senador ka, sana ikaw nang bahala dito. Pero right now naman, in fairness, dinidinig na rin po nila. Ang pangalan po nito, yung sinasabi ni Vice Dodot kanina, Education Pathways Bill. Ang Education Pathways Bill po na sinulat ko, ang objective po niya, amyendahan, reform, baguhin, at pagandahin na yung K-12 program. Ang totoo po, kahit gano'ng kaganda ang plano, pero yung itong K-12 po, nung pinangako nila noong 2012, 2013 ito, sabi nila, pagtapos mo ng grade 12, makakakuha yung bata ng kalidad na trabaho. Sabi nila, magiging college ready. Pero dito na tayo sa 2025. Alam natin ang totoo. Yung trabaho na nakukuha ng isang graduate ng grade 12, hindi naman nakatulong yung grades 11 and 12. Ang hinahanap pa rin po ng mga industriya ay college graduate or at least nag-second year college. So bakit natin pinahirapan ng 2 taon pa, wala naman palang kalidad na edukasyon? Pangalawa, sabi nila college ready. Pero alam din natin ang totoo. Kung gusto mo mag-engineering, tatanungin sa iyo ng kolehiyo, ano ang track mo? Anong strand na kinuha mo? Kung hindi ka nag-STEM, dadagdagan ka na subject pag gusto mo ng engineering. Kasi sabi nila kulang kung hindi ka STEM. Kung gusto mo mag-psychology or allied courses, pag hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka rin ng subject. Nagdagdag na nga tayo ng 11 and 12, madadagdagan pa yung kolehiyo. Talagang pahirap po sa taong bayan. At pahirap rin po yan sa teachers. Ang totoo, sa grades 11 and 12, 31 subjects ang dinagdag nila. Ang dami po nun, sobra po yun. Pero nakikita natin, wala namang naitulong. Ito po yung proposal ko, ito yung ginawa ko sa bill na batas na ginagawa ko. Kung gusto mo ang grades 11, kung gusto mo magtuloy ng kolehiyo, tutuloy ka ng 11 and 12. Pero, tanggalin na natin lahat ng tracks, tanggalin na natin lahat ng strands, yung 31 subjects, bawasan natin to 8 subjects na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject po, ito yung 8 natitirang GE subjects sa first year college. Ito yung tinuturo ng first year college para sa lahat ng estudyante, regardless kung ano man ang course mo. Ang sabi ko, yung 8 yun, kopyahin na lang. Sa grade 11, 4. Sa grade 12, 4. Pag pinasa mo yung 8 yun, college subject yun, ibig sabihin, college ready ka.
Tapos pagtapak mo ng kolehiyo, pwede kang kumuha ng advanced placement exam. Pag napasa mo po yun, dapat i-credit yung 8 subject mo. So yung 4 na taon sa kolehiyo, dapat 3.5 years na lang. Pagka napasa mo yung advanced placement. Alam po ninyo, meron pa akong nilagay na bonus dun sa panukalang batas na ginagawa ko. Pagtapos ng grade 10, bigyan natin po yung bata, yung graduate ng grade 10, ng iba-ibang alternatibo. Unang alternatibo, pwedeng pagtapos ng grade 10, magtrabaho siya. Kasi sa totoo, makukuha rin naman niya yung parehong trabaho kung grade 10 o grade 12 lang siya. Pangalawa, pwede naman mag-entrepreneur muna siya. Magtrabaho siya sa sarili niya, sa pamilya niya. Pangatlo, pwede siya mag-tech voc. Yung sinasabi ni Vice Dodot, ipapasok na lang siya, hindi na sa DepEd, pero dun sa EBET, Enterprise-Based Education and Training. Diretso na siya sa industriya. Ngayon po, yung mga nag-OJT na iba, nagbabayad pa po sila para mag-OJT. Eh di ba dapat ikaw na nagtatrabaho, ikaw dapat ang bigyan ng allowance. Kaya doon na tayo sa EBET. At syempre po, yung pang-apat, pwede kang mag-grades 11 and 12, yung 4-4 na subjects na lang, para handa ka sa kolehiyo. Pero may pang-5, may 5th alternative po ako, na sinunod ko rin po sa batas. Yung 5th alternative po, after grade 10, magbigay po tayo ng tinatawag kong honors exam. Hindi mandatory yun. Pwede mong kunin, pwedeng hindi. Pero kung kukunin mo siya at papasa mo yun, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka nadadaan ng grades 11 and 12. Ibig sabihin kasi, nag-aral ka na mabuti ng K-10 mo. Handa ka. Nag-ready ka. So pwede ka na po talagang magkolehiyo. Sa totoo, dapat po maraming pathways. Hindi dapat natin lilimita ang isang Pilipino na ito lang ang pwede mong gawin. Bigyan natin siya ng iba-ibang pathways. Yung iba po, hindi ko nababanggitin, yung ibang batas. Pakibasa na lang sa page para hindi masyadong mahaba. Pero, dito na po tayo sa team meeting ulit. Yes po. Kanina na pareho tayo, ha? O, ganito, ate. Nakita naman natin, nung dumating si Mayor Vico, parang nagkaroon ng Christmas party dito, birthday party eh. Parang ang saya ng lahat eh. Yan naman po to, parang nag-New Year's dito nung dumating si Mayor Vico. Pero, sa totoo, kahit saan kami pumuntang barangay o lugar sa lungsod ng Pasig, sa totoo po, kahit lumabas kami ng lungsod ng Pasig, ganyan po ang reception kay Mayor Vico. Pero alam po natin ang totoo. At sabi nga, di ba, matatalino ang Pasigenyo, matatalino ang Pilipino. Kaya naman po, pinapakita nyo yung appreciation ninyo kay Mayor Vico dahil sa isang bagay. Sa dami po niyang ginawa under good governance. Talagang pinapakita po ninyo, pag ikay tao ng honest, ay sisiguraduhin nyo, appreciated siya. Kaya naman mahal ng taong bayan, si Mayor Vico. Dahil sa good governance sa ginawa. Si Vice Dodot po, kung nakinig kayo kanina, nabanggit niya po yung mga pagbabagong ginawa niya sa council natin para masigurado na transparent, honest ang pamamalakad doon. Sa dami po ng ordinansyang napasa at sa dami ng trabahong ginawa ng ating mga konsyal, kailangan, ibig sabihin, competent yung leader mo. Ibig sabihin, marunong at magaling yung leader mo. Eh, sino po ba ang presiding officer ng 11 council natin? Si Vice Dodot Jaworski. Pero syempre po, sabi nga, hindi naman kaya ni Mayor Vico at ni Vice Dodot lang. Kailangan po nila yung buong slate nila. 12 po yan. 6 dito, 6 sa District 1. Kayo naman po lahat dito, marami kayong kaibigan, kaklase, o kamag-anak na nakatira rin sa District 1.
sana po sabihan nyo na rin, yung team meeting doon ng mga konsehal, boto tulungan na po nila. Dito naman po sa District 2, sa pinakita nyo po, kitang-kita naman, kahit anong mangyari dito, magse-straight meeting po kayo. O pero para sigurado tayo konting ano lang, para lang para konting review. Sa konsehal po, sino ang number 1 sa balota para konsehal ng lungsod ng Pasig? Buboy Agustin! Sino po? Good manners, right conduct. Sino po ang number 10 sa balota bilang konsehal? Ryan Enriquez. Sino po ang number 13 sa balota bilang konsehal? Warren Inocencio. Tosino. JMRC. Okay. Inocencio po para sure tayo. Sino po ang number 14 sa balota bilang konsehal? Maro Martinez. Sino po ang number 15 sa balota bilang konsehal? Cory. Nanay po niya si Cory, siya si Boy, O, ayan po, Kompleto na tayo sa konsehal, di ba? Di ba? Kompleto na po tayo sa konsehal. Kompleto na po tayo sa konsehal. Hindi pa. May kulang. Meron. Sino po ang number 8 sa balota bilang konsehal? Sino po? Ito po, kompleto tayo sa konsehal, pero sabi ko kanina, kailangan natin ng honest, may integridad at competent, magaling, maayos na Vice Mayor. Sino ang number 3 sa balota bilang Vice Mayor ng lungsod ng Pasig? Dodot Jaworski. Ito, siguro alam na natin sino yung sunod di ba? Pero sana po, sana ma-appreciate natin talaga yung sakripisyo na ginawa ni Mayor Vico. Sa totoo po, ang dali kasi po na yung programa, basta may pondo, madali yan Pero para umabot doon, sa totoo, nung hindi tayo nakatingin, sigurado ko po maraming lumapit kay Mayor Vico. Siguradong marami dyan na humingi ng pabor. Pero ang totoo po, kung hindi sa ikabubuti ng Pasig at sa lahat ng Pasigenyo, alam natin hindi siya pumayag. Sa totoo po, kaya may kritiko Yung mga kritiko po, sa totoo lang, pero pananaw ko lang to. Sa mga kritiko po na yan, tingin ko, either hindi na pagbigyan, or talaga nagtatampo lang, or talagang inggit lang gusto nila sila si Vico. Ganun kasimple lang po yun. Kaya sana po yung sakripisyo ni Mayor Vico maalala natin at ma-appreciate natin. Sino po ang number 4 sa balota bilang mayor ng lungsod ng Pasig? Barangay Manggahan, magandang gabi, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo.